Nanguha ako ng dumi ng baka at eto nga ang ginawa kong pausok sa kubo pang abog sa mga lamok. At bukod nga dyan, nanguha din pala kami ng kahoy para meron kaming panggatong. Hindi pa umuulan ng malakas dito sa amin, kaya ang mga dumi ng baka dito sa taas ng bundok ay tuyong-tuyo pa. At habang hindi pa nga umuulan ng malakas, hindi pa sila nakakasipsip ng tubig, naisip ko nga ngayong hapon na pagpupulutin ko na. Noong nakaraan linggo ko pa talaga binabalak na mamulot nito, kaya lang palagi ko namang nakakalimutan. At kahapon nga medyo umulan ng kaunti, kaya sabi ko bukas dapat mamulot na ako. Dalawang baka lang palang inaalagaan namin dito sa bundok, at kahit nga dadalawang baka lang ay marami din talaga sila kung magdumi. Ang pinili ko pala dyan na damputin ay yung mga tuyong-tuyo na at saka yung mga malalaki para matagal maubos kapag sinindihan. Noong nakaraang buwan, dito palagi sinusugan ng kapatid ko yung alaga niya na baka, kaya dito ako pumunta kasi sigurado ako na marami silang dumi dito. Hindi talaga sana ako mamumulot nito, kaya lang naisip ko na sa darating na tag-ulan kapag mag-harvest na kami, mapapadalas yung pagtulog namin dito at sigurado ako na malamok, kaya kailangan namin ng pampausok. At pagkatapos ko namang mamulot ay nangahoy naman pala kami kasi wala na kaming panggatong sa kalan. Masarap pa nga mangahoy ngayon dahil ang mga panggatong ay tuyong-tuyo kasi naman higit isang buwan na grabe ang init. Pagdating pala dito sa bundok, hindi kami masyadong nahihirapan pagdating sa panggatong kahit pa yan tag-ulan, pero iba pa rin talaga yung panggatong kapag tuyong-tuyo. Kaya habang hindi pa umuulan ng malakas dito sa amin, masarap pang mag-ipon-ipon ngayon. Yung luma pala naming kubo na maliit, siguro doon na lang namin iiimbak yung mga panggatong na iba pa naming makukuha. Yung sa bagong gawa kasi na kubo, kahit punuin pa namin yung sa baba ng kalan, sigurado ako na kulang pa rin yun. At kailangan pa talagang mag-imbak ng marami at doon na nga namin ilalagay sa lumang kubo. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganito, pero kapag nakikita ko na ang daming panggatong sa kalan ay tuwang-tuwa ako, parang ang sarap-sarap magluto. At kung papipiliin pala ako kung saan ko mas gusto magluto, pipiliin ko pa rin ang kahoy, lalo na kapag ang lulutuin ay sinaing. Para kasi sa amin, iba ang iniin ng kanin kapag ang gamit na paglulutuan ay kahoy. Pagkatapos din pala namin diyang maghakot ay tinadtad na rin namin dito malapit sa kubo. At fast forward nga tayo, nung kinagabihan naman dyan ay kumuha nga ako ng 2 pirasong dumi ng baka at nilagay ko nga muna dito sa kalan. Saglit ko nga lang yan dito na sinuksok sa may baga para magkaroon siya ng apoy ng kaunti. At nung umuusok na nga ay kinuha ko na. Mga bandang alas 7 na rin siguro to ng gabi at dito ko na nga muna nilagay sa ilalim ng kubo. At siguro mamaya mga bandang alas 9 ay ililipat ko na rin to ng pwesto. At pagkalipas nga ng mga 10 minuto ay ganito na yung itsura ng kubo. Hindi naman masakit sa mata at saka masakit sa ilong. Siguro kaya ganyan lang kalala tingnan dahil sa ilaw. At nung mga bandang alas 9 na nga ay pinunta ko na muna sa labas. Siguro naman sa lakas ng usok kanina ay umalis na rin yung mga lamok. Tumagal din siguro ng mga 5 oras o hanggang 6 na oras yung dumi ng baka na sinindihan ko. At pagkagising ko nga nung umaga ay ganito na yung itsura. Buo pa siya pero kapag inapakan mo ay abo na. At yung mga kahoy naman pala na pinagpuputol namin kahapon ng hapon ay hindi ko pa nga naipasok sa kalan, kaya naman kinabukasan ko pa nga ito nabuhat at nailipat. Napapasarap na namang magluto ang kapatid ko nito kapag makikita niya na ang dami na namang kahoy dito sa may ilalim ng kalan. Kung makabili man siguro yung kapatid ko na makunat na karning baka o baboy, kapag nakita niya naman na ganito karami ang panggatong ay nako, hindi na siya mamomroblema. Kulang na kulang pa rin pala ito mga naipon namin na to, at siguro mga 1 linggo lang namin siguro to nagamitan kung araw-araw kaming magluluto dito sa kubo. At bukas siguro mga ngahoy ulit kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!